Magandang araw mga kasaulo! Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ngayong araw po ay magmumukbang tayo ng burger steak ala Jollibee. Ayan, pangatlong burger steak ala Jollibee na natin to na homemade ko po. Ayan po yung link sa taas ng recipe ko. Tapos meron din po tayo ditong manok. 5 pieces of fried chicken. Tapos meron tayong masustansyang gulay, of course, pipino, kamatis, at saka lettuce. Tapos meron din tayong kanin dito. Meron gravy dun sa side sisaw. Tsaka yung gravy din sa ating burger steak. So, ayan mga kasaulo, huwag na nating patagalin pa. Saulo-saulo po tayo. Mga tao po yung Kapampangan. Tara po, sabay-sabay po tayo. Bali, yung unang dalawa po nito, wala pa po tayong rice na. Itong pangatlo, may rice na po. Ayan po. Tara po, sabay-sabay po tayo. Ay, isa kasi po pala si Princess Food Vlog. Paki-subscribe po. Paki-check na rin po siya. Isa po siya, mukbanger din na nagluluto din po ng mga budget-friendly na recipe. Tapos at the same time, kumakain din po. Ayan po, si Princess Food Vlog. Tara po, tara na po to. Ayan, may init pa. Tikman niyo po, Yan, binost na po natin dito. Para minsanan na lang. Uy. Recipe po, let's try. Kahit mataba po sila, luto po yung loob. Umusok pa ako. Mas malaki yung mga ngayon kaysa sa dati. Gravy, hindi ka siya. Kanina pa ako uaw. Laki na. Panalo talaga, grabe. Timbang po niya, Bali 1 kilogram pala to. Burger steak. Malaki ng manok,
Grabe yung init ngayon, no? Summer feels. Parang summer talaga. Parang hindi magpapasko, gano'n. Yung klima. Every year, ganyan na eh. Simula dati. Tapos di man masyadong maulan, no? Okay lang sana yung ulan na madidiligan yung kalupaan, ganun. Huwag lang sana ang bagyo eh. Yung parang ganun. Yung ulan ngayon, magkakasakit ka pa eh. After ng ulan ng ilang segundo, Mainit. masingaw. Kasi yung mga dam natin, natutuyo din eh. Kaya lagi uminom po tayo ng tubig. May nagro-rosaryo na. Galing! Yung sa last video natin, ayan, pinag-uusapan natin, may andat nagmamukbang tayo. Pag nagmamukbang tayo, may nagro-rosaryo na. Natatapat. Parang oras natin, ganun. Kung di po alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, ganyan. Init? Init pa? Nakagat yung daliri ko. Kaya pala may narinig akong tunog. Malaki, oh. Yung mga anak mo, ginawang pang sabaw yung gravy. Tapos hinihigop ni Rai Rai. Narinig ko sila kanina. Ganito kataba yung mabibili mo kapal yung sa mga fast food, no? Pawiga. Mahal naman yan. Ay, thank you, Lord. Napaka-solid po. Nagpapag-isa. Sobrang init. Nahati oh, nahati. Sobrang moist po niya sa loob. Kasi hindi ko siya in-overcook.
Parang ano yung bibig mo, ang tawag doon, grinder ba yun? Ay, hindi. Giniling? Panggiling? Panggiling. Tignan niyo malinis yung sarap ni Sansa. Nakalima ka na. Nakaka-refresh yung gulay, nakakaganda talaga. Burp. Nagpapawisan mo? Nagkara? Kung nagpapawisan ka? Init? Buwasan ko na po sa kanya. Kahit naman sa mga past video natin, may kanin ba ako doon? Halos nakakadalawa-tatlo lang yata ako, ha? Maliliit pa yun, ha? Kaya po pala wala tayong video ng mga ilang araw din eh. Pag minsan, lang, naatake na naman po tayo ng mga anxiety, parang ganun yung pagkapraning, parang ganun. Nasobra na naman sa pag-iisip. Kaya kung ano-ano yung mga nararamdaman, ganyan. Kaya ito po, kahit pa paano, nakabalik ulit. Dati kasi, nung tinamaan ako ng ganun, hindi ko pinagsasabi eh. Ako lang mag-isa ganun. E ngayon sinasabi ko agad kay Sao. Tinutulungan po ako ni Sao. Minano ka rin, sabi ko sa kanya. Sobrang pag-iisip. Pag alam kong wala na siya masyado sa focus niya, ayan. Minano ka rin, sabi ko sa kanya. Na paano ka, sabi ko gano'n. Kasi po, yung mga dumadalas ng gano'n, depression, anxiety, kailangan nila ng karamay. Huwag natin silang i-judge. Kailangan nila ng karamay. Kasi di po natin ma-explain yung nararamdaman nila. Hindi ako dati sabi ko, malakas ako, hindi ako tatamaan ng gano'n. Yun nga, tinamaan po ako. Sobrang responsable. Ayan, anong naiisip niya? Overthinker po. Yun yung problema minsan. Pag sobra ka mag-isip, kahit simpleng bagay lang, iniisip mo yung kung anong mangyayari, gano'n. Isa po sa mga problema ko yun na pinagdadaanan ko. Kahit pa paano naman po, nalalapasan naman yun. Nagdadasal, yun naman po. Lagi naman po yun. Pero totoo yung di natin alam yung nasa isip nila. Minsan alam niyo po yung para sa atin, 1 plus 1 lang. Sa kanila, mga 1 million times ng ganon. Ito po. Kaya mahirap siyang i-explain. Mahirap siyang i-explain. Kasi pag ganun, hindi ka maintindihan. Alam po ng ganun yan, alam po ng mga iba na may pinagdadaanan na ganun. Kasi po ngayon, in-explain ko na kayo. Kaya medyo na-overcome po siya kagad. Wala lang, sure lang po. Kasi mga ilang araw na naman po tayo ang walang video eh. 4, magpa-5. Kaya lumabo na naman po ako. Kasi po ako, pag ganun po ako, ginagawa po, kumakain po ako. Para malabanan ko yung pag-iisip ko, ganun, ina-enjoy ko po. Pero yun yung sinabi niya yun yung kinatuwa ko naman sa kanya. Kasi dati kumakain siya. Patago. Sabi ko, ba't tumataba yung asawa ko? Ganyan. Tapos ngayon, oo. Tapos ngayon, nagpapaalam siya. So, kain ako, kasi ganyan. Sige, sabi ko. Minsan, pagluluto ko pa siya. Kaya po, nung nakaraan, kung napansin niyo po, talaga lumabo po ako nun. Kasi doon po yung pinakamatinding naranasan ko, yung nga, kain ako, yung nga po, yung kain po ako, nakatago, gano'n, hindi pinapakita isa. Bibili ako pagkain ko, tatago ako, kung nagda-diet ako, nagpa-fasting, pero hindi naman. Kaya yung mga ibang nagko-comment nga,
kung ganyan yung nagpa-fasting, hindi na ako magpa-fasting, sabi nga. Kaya ngayon po, tingnan niyo po, pagkasimulang pagkabalik po natin, kumakain po tayo ng marami, pero naka-maintain na po. Naka-maintain. Wala po talaga tayo sa focus ng nakaraan. Share lang ulit. Para may topic tayo. Para may topic tayo kahit paano. Kanina pa tahimik eh. Dami nagsasuggest, yun nga. Sa dulo na lang yung mga topic natin. Para focus muna sa pagkain. Mamisa kasi hindi mapigilan eh. Siyempre, ano na tayo sa mga kasaulo natin. Naka-connect na tayo, di ba? Tsaka yung dati po, pagkatapos ko kumain ng marami, na-stress po ako kasi araw-araw. Ngayon po, kasi medyo nasa focus na po kahit paano. Kahit kumain po ako, wala lang. Na-enjoy ko lang yung pagkain. Dati pagkatapos ko kumain, tataba ako, ganun. Ganun po yung naman sa akin kasi nga, lumubuo po ako ng dati pa. Tapos nakapagpapayat. Tapos nung dumating yung mga ganun, pag kumakain ako, feeling ko, babalik yung katawan ko dati, pero ngayon hindi na po ganun. Kaya parang feeling ko, na-overcome ko na po siya. Kahit kumain po ako ng marami, basta alam ko po yung ginagawa ko, babalik yung katawan ko. Parang ganun po siya ngayon. Kasi, hindi lang po yung dumadanas ng ganito. Marami po. Isa po yung reason kung bakit po tayo nagmumukbang. Kumakain po sa harapan ninyo kasi alam ko po na meron po kayong kakilala o kamag-anak o pamilya o kapatid na hindi rin mapigilan kumain ng marami. Na isa rin pong nahihirapan. Ayun nga. Papasok ko, madaming nagko-comment kasi bakit daw ang lakas mo kumain, ganyan. Kasi nga po, may eating disorder si Sao na siya lang yung makaka-control. Kahit ako hindi ko makontrol. Pero ngayon, alam na niyang Mind over matter po talaga sa mga kagaya ko po. Kaya po ako nandito ngayon sa harapan ninyo po. Para po kung may kakilala po kayo, at least may sample nyo po. Paano ba yung sabihin? May sample nyo po ako na kahit paano, kahit kumain po ng marami. Hindi naman po sa okay kasi ako po hindi po kaya kumain ng konti. Na-stress po talaga ako. Mas gusto ko po yung kumain ako ng marami. Yun nga lang. Nakatamang oras. Ito na po yung lifestyle ko ngayon. Hindi na po ako normal. Pina-fast niya. Hindi na po ako kagaya sa kumakain ng araw-araw, gano'n. Oras-oras, may isipan mo, gano'n. Pag na-stress lang ako, may nagdadaanan, doon na po ako kumakain madalas. Kaya bumibilog po ako nun. Kaya ito po, bumawi po ulit. Wala lang, para lang po may pagkita po ulit sa inyo, maparamdam sa inyo kung ano po ba yung reason po natin. Ito po, yung pinagdaanan ko po ulit. Para may share po siya sa inyo. At sa mga pamilya niyo po na may dinadaanan din na ganitong sitwasyon. Malay nyo, napapansin nyo na pala. Sa kapatid nyo, ganyan. Ba't lagi siyang kain ng kain, gano'n? Tapos yung dati niyang ginagawa, hindi na ginagawa. Gaya po nito nakaraan, hindi po ako nag-workout, wala po akong gana. Matamlay po ako, tapos gusti po na puso ko. Tapos parang napapatayin pa ako, gano'n. Kala ko dati, ano po yun, bababa lang sa potassium. Pero yung mga kaibigan ko, nakakwentuhan ko siya. Nang nagpa-check up daw siya, yun daw po yung sintomas. Yung ginugel ko nga po, ganun. Ganun yung mga sintomas. Kaya ginagawa ko, bumibili ako ng mga saging, pampatas ng potassium, ganun. Nakatulong naman kahit paano. Mga energy drink na yung kulay blue, yun. Malakas din yung mataas po yung potassium nun. Pero magpakonsulta po muna kayo, syempre hindi po yung Ako po sa self-medication po ako. Madalas talaga. Ever since. Ayoko po nagpapacheck up kung pwede lang. Pag malala, hindi naman malala ako, pag hindi ko na po kaya, nun po magpapacheck up. Masama din kasi yung sobrang self-medication. Share lang po, para kahit pa paano po, kasi meron din pong nakakaranas ng ganun. Dinig ba ako? So kasi parang kinakain ko yung... kinakain niya yung niya, sabi ko... Pero feeling ko po nun, nadideliver ko siya ng maayos. Pati sa personal, ganyan siya, sabi niya sa akin, ano yung kaklak? Bingi? Ang bingi mo naman, sabi niya, paano, di ko maintindihan yung sinasabi mo, parang kinakain niya yung mga words niya. Paki-unlock sao. Kainin ko na po ito. Habang nagsishoutout po siya doon. Ito po manok. Ano po pumasok ng manok. Mas masarap po yung burger steak. Burger steak. Mas masarap po. Nakwento eh. Sarap po yung kwentuhan, ganyan. Kasi alam mo talaga, may maraming kagaya ko sa nakakaranas ng ganito.
Advance shoutout po pala to na mag-birthday ngayong October 3 kay Charis Gonlao. October 4 kay Ate Emeline Aison. Ayan. Shoutout birthday kay Ate Mariette sa October 16. Ayan din po. Shoutout sa kay Kuya Ariel, asawa niya, na October 19 naman. Puro October kami Tapos, sa October 29, birthday ni Kuya Kevin. Ayan. Shoutout din kay Novrain, Cyril, and Papa J na magbe-birthday ngayong November 4. At shoutout din kay Princess Ocampo, magbe-birthday ngayong November 15. 29 na po, inunahan ko na. Kala ko na paano siya. Sabi niya. Dahil pala, patay na yung camera. Ayan. Shoutout din kay Jansen, na pinsan ni Sal. Ayan, kay Ate Joyce Pineda at kay Joseph Manalo. Shoutout din kay Rayan Manlutak, Ami Lugtu, Jovi Lugtu, at Heart Lugtu. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Sobrang busog ko nito. Tinatawanan pa ako ni Sarah. Ganyan po kami ni Sao. Ganyan po talaga kami. Yung konting-konti na lang yung kanin ko. Di ko pa isang subo na lang, di ko maubos. Kaya napipigon po ako dati sa kanya. Diba, isang ano na lang, sabi niya gano'n. So, malasa ng Sao. Huwag niyo pong kalimutan yung recipe natin ng burger steak. Ayan. Yung bilog po, pagpinto na lang po yung bilog. Oh, solve. Sod? Thank you po sa pakikinig. So, ayan mga kasawlo. At dito na po nagtatapos ang ating burger steak ala Jollibee and fried chicken mukbang. Yung sa susunod, paalam! Maraming salamat po. Thank you po. Ingat po ang lahat. God bless po.